sabi dito 36 ng Juan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. At ang hindi tumatalima sa anak, hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Hindi mo makita ang buhay kapag hindi ka tumatalima. Ay, yan makikita mo pag tumatalima ka. Yung buhay na walang hanggan. Yung sinusunod mo na salita, buhay yun eh. Hindi mo makita yung kamatayan kasi nga, ang lagi mong sinusunod yung buhay. Lagi mo nakikita buhay. Very good answer, kapatid na nadali mo. Hindi. Basahin natin ito paliwanag mga kapatid. Sabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Kapag ka nagpasimula kang tumupad sa salita ni Kristo, hindi ka makakakita sa pagtupad mo ng kamatayan. O hindi ka makakakita, tama. Hindi ka makakakita sa on the course ng pagtupad mo, hindi ka makakakita ng kamatayan magpakailanman. Bakit? Kasi ang salita ni Kristo sa 33. Ang sabi niya sa 63, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, pawang buhay. Kaya kapag tumutupad ka ng salita ni Kristo, lahat ng salita ni Kristo, buhay yon. Therefore, wala kang makikitang kamatayan. Halimbawa, nagdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa, nakikita mo yung mga kapatid nagdadalahan ng pasanin sa isa't isa, hindi kamatayan ang nakikita mo, buhay yun. Diba? Magpakain ka sa nagugutom, nagpakain ka, nakita mo yung kapatid nagpapakain, buhay yun, kasi salita ni Kristo yun. Ngayon, binasa ni kapatid na Sentinel yung 3:36. Basahin natin ang 3:36 ng Juan. Ang sampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Alin ba ang buhay na walang hanggan? Diba? Ang salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu, pawang buhay. Ang salita ng Diyos, buhay na walang hanggan. Nasa Juan yun na 12:50 kung di ako nagkakamali. Sabi dyan sa 3:36, ang sumasampalataya sa anak may buhay na walang hanggan. Bakit ka may buhay na walang hanggan? Kasi nasa iyo yung salita ni Kristo. Sumampalataya ka, therefore mapupunta sa iyo ang salita ni Kristo. At yung salita ni Kristo na napunta sa iyo dahil sumasampalataya ka, tutupad ka ron. Yung salita ni Kristo, buhay na walang hanggan yun. Kaya ang sumasampalataya sa anak may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Bakit? Wala kasi yung salita ng Diyos sa kanya. Kaya hindi niya makikita yung buhay. Paano mong hindi makikita yung buhay? Kasi ang ginagawa mo hindi salita ng Diyos Kaya wala kang makikitang buhay kung ang ginagawa mo hindi salita ng Diyos. Ang makikita mo kamatayan. Tumingin ka, may naglalasing. 'Di ba? Ikaw, wala ka rin naman salita ng Diyos. Yun lang makikita mo, kamatayan yun Kaya,
yung sumasampalataya sa anak ng Diyos, meron siyang salita ng Diyos na tinutupad niya. Hanggat siya'y tumutupad, hindi siya makakakita ng kamatayan. Bakit? Kasi lahat ng salita na tinutupad niya, puro buhay yon. Wala siyang makikitang kamatayan dun. Kasi mga kapatid, yung salita, no, yung salita na nakikita talaga yun eh. Nakikita yun. Yung salita, buhay. Yung salita, nakikita. Buhay yung salita. Therefore, yung buhay, nakikita yun. Diba? Kung mo nakikita mo yung buhay dahil sa pagtupad mo ng salita, therefore, puro buhay ang nakikita mo. Hindi ka nakakakita kailanman ng kamatayan. But it doesn't necessarily follow na hindi ka makakatikim ng kamatayan. Basahin natin ang unang Juan 1:1, tama. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ayan yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. No? Yung salita, buhay yon. Diba? At yung buhay, may sinasalita yon. Kaya nga ang inyong pamumuhay magsasalita. No? Yung salita, buhay yon. Yung buhay, may sinasalita yon. Kapag ka yung buhay nagsalita, ang tawag doon salita ng buhay. At yung salita ng buhay na yon, namamasdan nyo, nakikita. Yaong nakita ng aming mga mata. Alin? Yung salita ng buhay. Yaong aming namasdan. Alin yon? Yung salita ng buhay. Kaya kung ang lagi mong nakikita yung salita ng buhay, which is yun nga yung tinutupad mong salita ni Kristo, di lagi mong namamasdan buhay. Di hindi ka makakakita ng kamatayan. Nagets ba yun? Pero hindi sinabing hindi ka makakatikim dahil mamamatay ka rin. Kahit na tumutupad ka pa ng salita ni Kristo, time will come, kung hindi pa siya darating, mamamatay ka rin. Pero kahit na sa kabila ng kamatayan mo, di tumupad ka ng utos, nakasampung taon ka sa iglesia, namatay ka, yung ginugol mong 10 taon, wala kang nakitang kamatayan. Puro buhay ang nakita mo nun. Dahil lagi kang nasa pagtupad ng salita ni Kristo. Okay na ba? Meron bang naging conflict ngayon? Unang mali ang sagot pa ng iba. Hindi, no? Salamat sa Diyos. Malinaw po. Yung sumagot na ito yun ang sagot, tulad ng sa audio. Oo. Ang naging impression nila, yung katulad sa Hudyo nilagay nila sa matitikman Ngayon, basahin natin ngayon, magiging malinaw na ngayon sa inyo mga kapatid, yung nasa awit. Basahin mo ngayon yung nasa awit. Maiintindihan nyo na malinaw ngayon kung ano yung sabihin. Napotol ka bro. Basahin natin yung wala nasa ka ba? awit. Libre doon, no? Wala. Basahin natin yung Lalo. 89:48. 89:48. Ito po. Ang kasulat. Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan?
na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol. Oh. Ngayon, malinaw na yan. Sinong tao ang mabubuhay? Sinong tao ang mabubuhay? Dito, sinong tao ang mabubuhay? Ang sagot, yung sinong tao ang mabubuhay? Ang sagot, yung ano? Panag na buhay, yun pala yun, yung susunod sa utos, hindi talaga makakakita ng kamatayan yun. Kasi susunod lagi yun sa kautusan ng salita Kasi tutupad yun ng salita Buhay lagi yun, buhay yun. Oo. Dito Ngayon, sa amin naman, ng utos, Ngayon, ang nakikita ng buhay. halimbawa, hindi meron kalingkod ng Diyos, napahamak tumigil ng pagtupad yun. Kaya ang nakikita niya kasalanan. Kaya yung mga tumigil ng pagtupad, yung mga tumigil na magpasakop sa mga namiminuno, tingnan nyo ang nakikita na, puro mali na. Di ba? Wala nang nakitang tama. Bakit? Umalis na sa pagpapasakop sa pangasiwaan Kaya ang nakikita na laging mali Nakita nyo? Kaya pala ganun. Oo, pero kung ikaw, sumasampalataya ka sa mga ngaral na nagsugo, wala kang makikitang mali sa ituturo ng mga ngaral. Kasi tumutupad ka doon sa utos na yung sinasabing manatili ka sa mga bagay na ito kung kanino mo natutunan. Nanananang sa tapat na salita ng ayon sa turo. Pagka nananang ka sa tapat na salita ng ayon sa turo, wala kang makikitang mali sa nagtuturo. Pero kung aalis ka na sa tagapagturo, hindi ka na mananang sa kanyang salita, ang makikita mo dun sa tagapagturo, puro mali. Kahit na tama ang tinuturo, mali ang makikita mo kasi hindi ka na nananangan doon sa mga ngaran.